July 2nd po ang ating pong anniversary, 1995. Kaya doon kami po ay umuwi noong time na yon. 45 years old lang ako. At ngayon pong nag-anniversary tayo, 30th anniversary, 75 na ako. I can still preach, I can still teach, at nakakapunta pa ako sa mission field. To God be the glory. Amen. At nung umuwi ako po ay may katiyakan sa puso ko, hindi nagsasayang ang Diyos ng buhay. At kung ikaw ay magsiserve sa Panginoon, ako ang buhay na patotoo, iniwan ko ang Amerika, may trabaho ako doon, may bahay na kami doon, iniwan ko yung bahay namin doon, may work ako doon, maayos na ang aming buhay, umuwi ako rito. After 3 years, ang lahat ng aming savings na ubos. Ginawa akong gobernador. Lahat ng pangangailangan, merong kailangan ng passport, merong namatayan, merong na doon sa hospital. Pakaraming mga pangangailangan, ubos sa loob ng 3 taon. Hindi naman napakaraming pera ang aking naiuwi. Pero buhat nung naubos ang aming pera, doon ko napatunayan, God is good. All the time. Oh, hindi yata alam nung iba yon, kaya hindi nakasunod. Okay. Doon po sa loob ng 30 years na yon, meron pong mga kabahagi at merong mga kabilang. Sa ating pong grupo na naririto ngayon, merong kabahagi at merong kabilang. Ang mga kabilang, nakita niyo po, tatad ng CCTV at saka meron nagmo-monitor. Minomonitor po ang attendance. Tinitingnan kung sino-sino yung umattend. At pag hindi kayo nakaka-attend, kuminsan, merong mga tumatawag sa inyo na nagugulat kayo. Sino ito? Akala mo scammer. Pero yung tumatawag na yon, sinisiguro lang na kayo nasa mahusay na kalagayan, maayos na kalagayan. At ang purpose po nun, para matiyak na kung paano namin kayo matutulungan. Ang church po ay laging sa pagtulong. Ang church ay hindi simbahan. Sabihin mo nga sa katabi mo yon, ang church ay hindi simbahan. Kung ikaw ay nagsisimba noon, tigilan mo na yun ngayon. Huwag ka nang magsisimba. Ang iyong mag-aralan ngayon, ang iyong kilalanin ngayon ay ang pagsamba. What's the difference? Ang pagsisimba ay para sa tao, ang pagsamba ay para sa Diyos. Amen po. Ang pagsamba ay pag-aalay ng buhay sa Diyos. Ang buhay mo, siyang alay sa Diyos. Ang pagsimba, tatapusin mo lang ito, pagkatapos nito, pupunta kayo sa isang restaurant, o kaya pupunta kayo sa resort, o gagawin nyo na yung gusto nyong gawin. At nagawa mo na ang iyong day of obligation. But, ang pagsamba, buong oras, buong panahon, iukol mo sa Diyos ang pagsamba. Sabagat ang buhay natin ay hindi tungkol sa atin. Ang buhay ko ay hindi tungkol sa akin. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, ang buhay ko hindi tungkol sa akin. Hindi mo nilikha ang sarili mo. Ang milikha sa atin ay Diyos. Ang milikha sa akin ay Diyos. Kahit ang buhay ko hindi tungkol sa akin, ang buhay ko ay tungkol sa Kanya na lumikha sa akin. Kaya anong ipanghihinayang ko kung saan ko gagamitin ang buhay ko? Wala akong ibang pag-uukulan nun, kundi sa Kanya na lumikha sa akin, sa Kanyang lahat ang kapurihan. Para may pagpatuloy ko po sa inyo, yung kabahagi at saka kabilang, what's the difference? One word. Commitment. Ulitin yung word na yan. Ang kabilang o yung kabahagi, may commitment. Yung kabahagi, yung pasanin, kabahagi siya sa mga pasanin, kabahagi siya sa ating goal ng church, kabahagi siya sa kalaguang espiritual ng nakararami, kabahagi siya sa pag-iibigan at pagtulong sa bawat isa, samantalang ang kabilang, no commitment. Pagtapos ng worship service, uwian blues. Unahan na yan para wag ma-traffic. At wala ka nang pakialam kung ano man at okay lang. At natutuwa naman po ako at narito kayo, yan ang simulan ng lahat. Amen po. Pero pag ikaw ay naging kabahagi, meron kang commitment. Ang may commitment, meron tungkulin.
Yung walang commitment, hindi niya iniintindi yun. Kung sino ang naglilinis ng CR. Oh, ganda naman, ang bango naman ng CR. Umiha ko kanina, may nakita akong kaunting patak doon. Tiyak, pag alis ko doon, may nagpunas na noon. Alam niyo ba kung sino nag-aayos ng silya, kung sino naglilinis nito yung church? Meron pong gumagawa ng lahat ng yan. At napakabuti ng Panginoon, kung tayo po ay sama-sama, magagampanan natin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon ng mas madali. At ito po ay maaayos natin kung sinong gustong abutin ng Panginoon, dahil nagmamadali na po tayo, nasa mga huling araw na tayo, gusto nating abutin ang gustong ipaabot sa atin ng Panginoon. At kailangan tayo ay mag-grow. Ang ating pong tungkulin ay magmago tayo sa ating pananampalataya, sa ating spiritual na buhay. Madali ang ating pisikal. Nung maliit pa tayo, parang hinihipa ng batang ito, malaki na kaagad, nag-aral ng ABC, 1, 2, 3, at pagkatapos nag-aral sa school, hanggang sa kumuha ng kurso, nagsipag-asawa, nagsipagtanda, tapos sinilibing. Tapos hindi niya nalaman kung anong purpose ng buhay. Ay napakahalaga pong makita natin itong vision. So, ang untitled po ng message natin, we have a vision. So, yun po yung ating inaawit. We have a vision for this nation. At ang particular na ating pag-uusapan dito ay yung tungkol sa akin. What motivates me to keep doing what I'm doing? At ito, yung what motivates me to keep doing what I'm doing, sabihin mo sa iyong katabi, tayo man ay dapat ganito. Dapat tayo motivated. Gawin natin yung kailangan natin gawin, gusto ng Panginoon, na ipamuhay natin sapagkat kung tayo ay nasa kalinga ng Panginoon, magiging maayos ang buhay. Naranasan ko na po. Naniniwala naman ako sa Diyos mula pa sa pagkabata. Apo ko ng pare, ang kauna-unahang pare sa bayan ng naik lolo ko. Si Valentin Velasco. Nandun po yun sa simbahan ng Katoliko, ang aking lolo. Ang pangalan, ang buto niya na andun. Apo ko ng Valentin Velasco. Ngayon, mga minamahal ng Panginoon, ang mahalaga ay hindi yung religious affiliation natin. Ang mahalaga ay yung relationship natin na siya nating pag-uusapan. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kung paanong ikaw ay napapanatili mo ang iyong sarili sa pananampalataya at na-experience mo ang Panginoon, sa ating buong pagpapuri kanina, na-experience pa rin yung Panginoon po. Na-experience niya si Lord. Hindi niya man siya nakikita, pero tayo pinagmamasdan niya. Alam niya ang iyong pag-upo, pagtayo, ang paghiga at pagbangon, paggawa at hindi paggawa. Nakikita tayo ng Diyos. Ang totoo na, sabi niya, bilang niya ang buhok natin. Kaya kung medyo nalalagas na ang buhok, huwag mong alala, binilang ng Lord yan. Yung mga nalagas na yan. Amen. Walang natawa doon, hindi nakakatawa. Umpisahan ko dito sa Romans chapter 8, verse 29. Ang aking message po, umpisahan ko rito. Sapagkat, sabay-sabay tayo. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niya upang maging tulad ng Kanyang anak, ni Lord Jesus. At sa gayon, naging panganay natin siya. Siyang example na dapat nating tularan. Sabi sa John 13:15, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sabi sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya siya nagkatawang tao para bigyan tayo ng first hand ng example, ng halimbawa kung paanong mamuhay ang tao ng pagiging makadiyos bilang tao. Pero makadiyos, purihin ang Panginoon. Amen po. So buhat nung ako'y nakakilala sa Panginoon, nung maunawaan ko ang salvation, ang kauna-unahan kong siniyaran ay ang nanay ko na matanda na siya noong time na yon. Nung panahon yon, ang nanay ko ang number 1 kong kaaway. Kasi po, ako ang black sheep sa family. Ako ang pasaway. Ako yung pinag-aaral, pagkatapos hindi naman nag-aaral. Pinag-aaral pa nga ako dyan sa Don Bosco, pero na-kick out ako. Kasi po, hindi ako nag-aaral. Ang aking notebook, nakabulon-bun lang sa aking bulsa. Kaya, na-disappoint ang tatay ko sa akin. Hindi niya na, pinag-aaral pa niya ako ng piano. Dahil nakita niya ako mahilig sa musika, nagmana ako sa nanay ko. Ang nanay ko ay teacher ng piano. Nag-aral siya ng music. Pero
sa kabila noon, tamad akong mag-aral. Sa pati pag-aaral sa piano, na tamad akong mag-aral, pero mahilig akong tumugtog lang ng wido. Ngayon, ang naisip ko, nang hinayang ako, hindi ko sinamantala yung pagkakataon na ang tatay ko, nihahatid ako mismo doon sa nagtuturo sa akin. Pero ang itinuturo sa akin, tan tararan tararan tararan, nakokornihan ako. Ang gusto ko Beatles. Yung kanta ng Beatles, ay hindi na tinuturo, hindi pa innovative ang mga teacher ng music nung araw. Hindi ako na-encourage. Kaya ang tatay ko ay na-disappoint sa akin. Pero alam ko na ngayon, nalalaman niya sa nanay ko, dahil ang nanay ko ay namatay na Christian. Nung mamatay ang mother ko, kami lang dalawa ni Mami Bessie ang nandoon, si Pastora. Kaming tatlo lamang nung siya bawian ng buhay. Sumakit ang dibdib niya, pinag-pray ko siya, nakatulad ng tatay. Dati pag pinag-pray ko siya, gumagaling na kagad siya. Pero nung time na yon, hindi siya, masakit pa rin ang dibdib niya. Kinuha ko yung gitara ko para magpuri. Sabi niya, itong hikaw ko, alisin mo, itong kwintas ko, alisin mo. Nung tinatanong ko saan niyo gustong inalagay, hindi na siya nakasagot, binawian na siya ng buhay. Kaya noon, naisip-isip ko, pinauwi siya ng Panginoon dito sa Pilipinas, sumunod siya sa akin, pero 3 araw lang siyang nakakarating, binawian siya ng buhay. Pero na-realize ko, it takes one to die that many shall live. Dahil nung namatay ang mother ko, nag-share ako doon sa kanyang funeral service na andun yung aking mga kapatid, tumanggap sila kay Lord. Kahit hindi ko na sila kailangan puntahan pa sa Amerika sa iba't ibang lugar. Sa isang lugar sila, kinalap ng Panginoon at nakatanggap din sila kay Lord Jesus. Amen po. So, what motivates me to keep doing what I'm doing? Ang nag-motivate sa akin ay si Jesus. Dahil siya ay nagkatawang tao, umalis siya sa heaven, bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao siya. Ako nandun lang sa Amerika, pinauwi lang sa Pilipinas. Lugar ko naman to, dito naman ako lumaki. What's the difference? Pero naibahan din ako nung unang kararating ko lang. Sanay na ako doon sa buhay doon. Ang trabaho ko doon, matagal na ako sa aking work, sa aking position sa trabaho. Kahit hindi na magtrabaho ang asawa ko, nakakasurvive naman kami doon sa sweldo ko. Kaya namin magbayad sa bahay, nabubuhay kami. Pero kailangan, sabi ng Panginoon sa akin, isang araw, I'm going to use you. Gagamitin kita. Hindi ko narinig sa tenga, pero narinig ko direct sa aking heart. I'm going to use you. Nung sabihin niya yun sa akin, nagulat ako. Pagkatapos, sumagot din ako. Naliligo ako noon, papasok sa trabaho ko. Accountant ako noon sa Santa Monica, sa California. Sabi ko, yes, Lord. Yes, Lord, I'm going to serve you. Pero umiiyak na ako. Nung hinipo niya, sabi ko, is there anything impossible with God? Sabi ng Diyos sa akin. Kasi sabi ko, Lord, how can you use me? Hindi po ako epektibong magsalita. Kasi po ako, hindi ako nakikipag-usap. Pag hindi ang topic ng pinag-uusapan natin ay yung interesado ako, ilan lang yung mga topic na interesado ako. Interesado ako sa barel, interesado ako sa mga kotse, interesado ako sa makina. Hindi ako interesado sa politika. Yun lang mga interesado. Pag hindi yun ang pinag-uusapan natin, nag-meet tayo sa party, hindi yun ang pinag-uusapan natin, lalayo na ako. Hindi ko gusto yung mga usapan na hindi yun ang topic na gusto ko. At salamat sa Panginoon sa paghipo niya sa akin. Inalis niya yung mga questions sa puso ko. Inalis niya yung mga doubts sa puso ko. At sinabi ko, yes Lord, I'm going to serve you. Hanggang ngayon, naalala ko pa at napakabuti ng Panginoon. Tunay at hindi imagination ko lamang na ang Diyos nangusap sa akin at sinabi niya, gagamitin kita sa kanyang lahat ng kapurihan. So John 17 verse 18. Ito po. Kung paanong sinugo mo ako, si Jesus, para mapaliwanag ko po sa inyo, umpisa natin sa verse 1 hanggang verse 3. Okay, ito po. Pagkasabi ni Jesus sa mga pananalitang ito, siya tumingala sa langit at wika, Ama, dumating ng oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan. Nakikita niyo po ba dyan sa likod? Doon sa likod? Kita niyo? Masyadong maliit? Kita? Taas niyo ang kamay niyo kung nakikita niyo sa likod. God bless po. Okay, thank you. Hindi ko gustong ma-miss ninyo ito. Dapat ito hiwa-hiwalay. Okay. Sabi rito, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan
upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ulitin natin, verse 1 and verse 2. Okay, tuloy po ninyo. Basahin yung verse 1 at verse 2. Pagkasabi ni Jesus, Ama, damating ng oras, ang maparangan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihang sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng binigay mo sa Kanya. At ito ang definition ng buhay na walang hanggan. At ito ang buhay na walang hanggan. Ano yon? Ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ano ang buhay na walang hanggan? Ang isa at tunay na Diyos at si Jesus Christ na iyong sinugo. Purihin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. At saka niya sinabi itong kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon ko rin naman sinusugo kayo sa sanlibutan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila. So ang purpose ng salvation natin ay continuation ng Kanyang life mission. Ang mission ng Panginoong Jesucristo ay 3 taon lang. 3 years. So ang naabot lamang niya ay yung lugar at karatig ng lugar ng Israel. Hindi siya nakaabot sa naik. Kaya minamahal ng Panginoon, yung continuation na yon, nung Kanyang life mission, yun ang gusto niyang ipagawa sa lahat ng nananalig sa Kanya. Hindi niya gagamitin ang angels para magpahayag ng good news. Bakit ganon? Hindi natin sila maririnig. Maririnig lamang siya kung ikaw hihipuin niya at ipapaunawa niya o ipapakita siya sa iyo. Pero hindi lahat na nakikita ng naked eye ang spirit. Ang spirit ay invisible sa ating mga mata. Hindi natin maririnig ang tinig ng Holy Spirit. So, nagkatawang tao ang Diyos para tayo ay patnubayan niya, ipakita niya sa atin, turuan niya tayo kung paano mamuhay bilang tao na pagiging makadiyos. Kaya ang Diyos, si Jesucristo, ay nagkatawang tao. Si Jesus ay very controversial sa buong mundo. Sapagkat ang pinagtatalunan niya ay siya ba ay Diyos o tao? Sino ang naniniwala na si Jesus ay Diyos? Pakitaas po ang kamay. Pakitaas po. Salamat sa Panginoon. Sapagkat kung si Jesus ay tao lamang, sabi sa Romans 3:23, okay, ang lahat ay nagkasala, all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi si Moses, hindi si Elijah, hindi ang mga propeta, hindi sila qualified upang sila ay maging Savior. Amen po. Dahil ang tao, all have sinned, sabi sabay, all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya si Jesus, hindi pwedeng maging tao yung belief na si Jesus ay tao lamang, hindi siya qualified maging Savior. Kaya siya qualified maging Savior sapagkat nagpakita siya ng napakaraming kamanghamanghang bagay upang patunayan siya tunay na anak ng Diyos na buhay. Siya nakakapagpagaling ng may sakit. Siya nakabubuhay ng patay. At siya mismo, sinabi niya, may kapangyarihan akong ibigay ang aking buhay at may kapangyarihan din ako na ibalik ito. May gumaya. Naibigay niya ang kanyang buhay. Pero hindi niya nakawang ibalik ang kanyang buhay. Namaho siya. Nakukuha niya, sinasabi ko po. Kaya lahat ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung sinabi niya, ako'y papatayin, mamamatay ako sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay, at nangyari ang lahat ng iyon, lahat ng sinabi niya ay pawang katotohanan. Amen po. At tinuruan niya tayo ng spiritual warfare. Sabi niya rito sa Matthew 16 verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, ang church. Yung iglesia, Tagalog. Pero ang pinagmulan niyan, Greek word, ekkaleo, o ecclesia. Sabi niyan, ecclesia. Ang dalawang word yun, kaleo. Yung kaleo, cold. Yung from nowhere. Ekkaleo, from nowhere, we were called. Iba-iba ang pinaggalingan natin, iba't iba ang ating pinagmulan. At tayo, tinawag at nung marinig natin ang tinig ng Panginoon, tumugon tayo at kaya tayo naririto
nakinig tayo ng salita ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. Amen po. Yun ang kanyang grace, ng kanyang kamanga-manga. Sabi niya rito, ngayon, tinanong niya, sino raw ako ayon sa mga tao? Tinanong niya kanyang mga alagad. Ang sabi ng kanyang mga alagad, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan Bautista. Ang sabi ng ilan, kayo po ay si Elijah. Ang sabi ng ilan, kayo po si Jeremiah o isa sa mga propeta. Binili ka ni Jesus yung kanyang mga alagad. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanungin mo sa katabi mo, sino si Jesus sa iyo? Kaya nung sumagot si Peter, sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son of the living God. Sabi niya, mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi laman at dugo o hindi tao ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Sino sa inyo rito ang naniniwala na si Jesus ay Diyos? Pakitaas ang kamay. Ang nagpahayag sa inyo yan, ay ang Diyos mismo sa inyo. Purihin ang Panginoon. Amen po. Kung tao, ang pinakinggan mo, sasabihin si Jesus ay tao lamang, mga minamahal ng Panginoon, walang makaliligtas sapagkat ibang Jesus yon. Ang Jesus na ating pinaniniwalaan ay ang Diyos, ang anak ng Diyos na buhay at nagkatawang tao at hiniling niya at binigyan siya ng katawan upang magampanan niya ang kanyang misyon. Anong misyon na yon? Siya ay pinanganak upang siya ay mamatay para sa iyo at para sa akin. At tayo naman na born again upang tayo ay mabuhay para sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, ito po, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Sapagkat nung tayo po ay nilikha ng Diyos, kalarawan ng Diyos, ang original na tao, spirit, soul, and body. Kumuha ng alabok, hiningahan ng mga butas ng ilong, yun po sabi sa Bible, hiningahan ng mga butas ng ilong at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Yung hininga, ito naman, galing sa Hebrew word, ruach, na ibig sabihin, spirit. Kaya nung hininga niya, ibig sabihin nun, ang kanyang spirit in-impart sa tao. So yung impartation, na madaling nakuha ng tao yung siya ay kalarawan ng Diyos. Pero mayroong isang kulang. Sa kanya, yung banal na kalikasan, ulitin yun, banal na kalikasan, holy nature, banal na kalikasan, pero wala sa kanya ang banal na ugali. Tingnan nyo ang katabi mo, may banal na ugali. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung makakatitig sa ikaw ba, may banal na ugali. Kaya yung banal na ugali, matututunan lamang natin ito sa pagsunod sa Diyos. Without obedience sa God, without obedience sa Kanyang salita, hindi natin matututunan yon. Kaya nagbigay ang Diyos ng instruction. Lahat ng bungang kahoy, pwede mong kainin, maliban lang doon sa isa, doon sa gitna. Yung nagbibigay ng kaalaman ng masama't mabuti. Dalawa yung nandun, tree of life and tree of knowledge. Yung tree of life lamang kakainin mo. Yung tree of knowledge, huwag mong kakainin. Oras na kainin mo yun, ikaw ay mamamatay. Ngayon, tatanungin ko kayo. Napapansin nyo ba ng mga tao ngayon, hangang-hanga sa knowledge? Kailangan ng anak mo, valedictorian. Kailangan anak mo, summa cum laude. Ilalaban mo pa ito, the best in math, the best in science. Hello, nandiyan pa tayo. Gustong-gusto mo yung knowledgeable, gustong-gusto mo, may trophy, may diploma, tapos nakagraduate siya, summa cum laude, tapos naganap ng trabaho, hindi makakita, 10 taon na, wala pa rin trabaho sa Pilipinas. Hindi iyon ang mahalaga. Pero ang ating pinahalagahan, inuubos ang oras ng bata, aral ng aral, mataas ang grade, don't get me wrong. Hindi ako against doon. Ang sinasabi ko lamang, hindi yun ang top priority. Nasusundan niyo ako doon? Matapos mong mapag-graduate, yumaman, nung yumaman, hindi na nagbalik sa iyo. Nung mayaman na, hindi ka man lang maalala. Nung mayaman na, ibang pag-uugali. Anong mahalaga? Spiritual o natural knowledge? Amen po. Because we are spiritual being. Ngayon, ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Hindi ba ninyo alam na kay templo ng Diyos na ninira sa inyo kanyang espiritu? Mangyari po, yung pong sa ating pong figure, nung magkasala ang tao, ang spirit humiwalay.
Sapagkat ang kamatayan ay hindi annihilation. That is not the end of everything. Ang kamatayan ay separation. Sabi niyo, separation. Humiwalay lang. Pero hindi, ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi matatapos. Ikaw man masama o mabuti, hindi matatapos ang buhay. Sapagkat ang Diyos ay magpakailanman, ang buhay mo ay magpakailanman. Pero merong patutunguhan. Merong mga anghel na tumiwalag sa Diyos, yung mga fallen angels, at yung ngayon ang diablo ngayon. Kaya ngayon, nung tayo ay nilikha ng Diyos na kalarawan niya, yung diablo na yun ay against sa plano ng Diyos. Kasi nilikha tayo ng Panginoon, kalarawan niya, at ang sabi niya, punuin ninyo ang sanlibutan ng inyong mga supling, pamamahalaan ninyo ang mga isda sa karagatan, ibon sa impapawid, ang bawat halamang nagbubutil at namumunga, lahat ng gumagalaw sa ibabaw ng lupa, pamahalaan ninyo. Alam niyo na ang nangyari. Pero nung sila ay nagkasala, iba na ang pamamahala ng mga tao ngayon sa karagatan, dinudumihan. Nakukuha niya sinasabi ko. Pagka nagyera pa yan at yung mga submarino ay pinaputukan ng nuclear, kakalat ang radiation. So yung mga isda, ngayon pa lamang mercury lang ang problema, pero magiging problema natin yan, yung radiation. So magkakaroon ng famine. Hindi mo na makakain ng mga isda na may radiation. Hindi mo gustong kumain ng ganon. Amen ba tayo doon? Kakalat yan. Ang atomic bomb, binasa ko yung tiningnan ko kanina, kinumpare ko yung, ano bang kaibahan ng atomic bomb na bumaksak sa Hiroshima at saka yung nuclear? Ang layo! Ancient yung atomic bomb. Modern ang nuclear. So, ibig sabihin ng modern, ang kanyang power, terrible sa lakas kaysa sa nung una sa atomic bomb. Nervous ba kayo? Nahalata nyo ba, napapansin nyo ba na malapit na ang pagbabalik ni Lord? Yan ang isa sa pag-uusapan natin. Nagigipit na sa time. Kasi noon, pag nawala sa church, ako mismo humahabol, pinupuntahan ko, inaalu ko, at lagi naman pabebe ng pabebe. Pero ngayon, wala na akong time sa pabebe. Kailangan ikaw ay matutong magkaroon ng responsibility, spiritual responsibility mo na ikaw ay lumago. Nasusundan niyo ako doon? Hindi ikaw manatiling pabebe. Ikaw ay maging kuya at ate sa spiritual ng mga dadalhin ng Panginoon sa church. Kaya kung kayo first time, sino po ang first time? Pakitaas po ang kamay. Welcome po. God bless po sa inyo. Welcome po kayo sa family ng Holy Trinity Bible Church. Hindi lang tayo para magsimba. Tigilan nyo na yung idea ng pagsisimba. Nais ng Panginoon, matutunan natin na isumamba, ialay natin ang buhay natin sa Kanya. Bakit ganon? Binili niya tayo sa malaking halaga. Ang buhay natin ay hindi na atin. Ang buhay natin, binili niya ng malaking halaga, ang sarili niya ang ibinayad sa atin. Amen po. Maya-maya lang ipaliliwanag ko po yan. Kaya, Jesus expect me to continue His life mission. 3 years lang ang ministry ng Panginoong Jesucristo. 3 years. Sabihin ngayon, 3 years. Paano niya maaabot ang lahat? Wala naman siyang helicopter. Naglalakad lang si Jesus. Ang totoo na, sumakay nga siya, hindi pa sa kabayong mole, donkey. Kaya, ang Panginoong Jesucristo, naglalakad lang siya para makapunta sa kabilang lugar. At yun po, sometimes, inaabot ng 1 buong araw, 2 araw na biyahe para siya makapag-preach sa ibang lugar. Sa atin, text lang. Sa atin, tawag lang. Tapos pag tinawagan mo, kinumusta mo, ayaw pa makipag-usap sa iyo. Pagka tinawagan, akala mo lagi pati church people, parang scammer. Pag may tumawag sa inyo, ibig sabihin nun, mahal kayo ng Panginoon, ipinaalala kayo. At kung kayo may pangangailangan, yun ang nais nun, makatulong. Hindi po yung tumawag sa inyo para manghingi ng abuloy. Hindi po. Sa HTBC, wala pong ganon. Kaya pag tumawag, pagkatapos ng worship service, pumupunta tayo doon, meron tayong welcome room, at meron kagagawa lamang. Ewan ko kung magagamit na natin ngayon. Meron kagagawa lang. At doon, para magkakilala, para makita yung number ninyo,
Hindi yan para kayo bentahan kung ano-ano. Yun ay para mahalin kayo, para tayo matutunan natin magmahalan tayo. Dahil later on, kayo naman ang gagawa niya sa iba. Purihin ng Panginoon. Amen po. So ayun, ano yung nagmamotivate sa akin. What motivates me to keep on doing what I'm doing. Kung ano yung nangyari sa akin, yun ang gusto kong sana ay pareho lang tayo. Magkaroon din kayo ng ganong burden. Magkaroon kayo ng ganong malasakit sa iba. Amen po. Sapagkat ang eternal life, ang reason kung bakit si Jesus ay nagkatawang tao. Si Jesus hindi na parito para sa mga banal. Siya ay nagkatawang tao para sa mga makasalanang tulad mo, tulad ko at tulad mo. Siya ang sinabi niya sa kanyang salita, hindi ako naparito para sa banal, naparito ako para sa mga makasalanan upang sila'y magsisi, talikdan ng kasalanan at manumbalik sa Diyos. So, mamaya ulitin ko yung verse na yon. Pero dito, sabi dito, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos? Nung tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito po tayo muli sa atin po. Nung nakasala ang tao, empty. Yung pagiging empty, we try to put in something else. Ang tawag ay substitute. Nilalagyan natin ng substitute ang emptiness natin. So, tao o bagay, material things o tao. Sabi niyo, tao. So, yung akala mo, lonely, hinahanap mo yun sa tao. Hinahanap mo yun sa sexual need mo. Akala mo yun ang makaka-fill in. At sa halip na makatulong sa iyo, lalo na't yun ay kasalanan, lalo ito nakakagulo sa buhay. Kaya ang nais ng Panginoon, maintindihan natin, makita natin yung ano yung talaga yung tunay na purpose niya sa ating buhay. So, ang kailangan natin para mawala ang pagiging empty ay si Jesus Christ. Bakit kailangan natin si Jesus? Ang holy, ang ibig sabihin ng holy, hagios. Yung hagios, pag tinignan niyo ang meaning ng salitang yon, has nothing to do with sin. Walang kinalaman sa kasalanan. Kaya nung nagkasala ang tao, ang Holy Spirit, hindi na pwedeng manahan sa puso. So, nag-separate. Ang tawag doon, spiritual death. Tatlo ang klase ng kamatayan. Spiritual death, physical death, and eternal death. Kayo naman bumasa. Physical, okay, spiritual, okay, ready. Physical, eternal. Isa pa. Ang spiritual, nag-separate ng Holy Spirit. Ang physical, nag-separate ng soul. Yung kahuli-hulang hibla ng hininga mo, magse-separate ng soul. Kausap mo, tapos mamaya, hindi mo na siya makakausap. Pag umiwalay na ang kaluluwa. Ang kaluluwa, yun ang ating isip, intellect, yun ang ating damdamin, emosyon, at yun din ang ating free will, ang nasa soul. Yan po ang soul. Kaya pag yung hilang-hibla ng hininga, separate. Kaya yung separation na yon, ang tawag ay physical death. Ngayon, ang pangatlo, ito yung eternal death, ito po yung total separation. Ito yung kaganapan na wala nang pag-asa ito. Separation, total separation. Wala nang makapagpapanumbalik pa sa Panginoon. Pagka ikaw ay namatay, nawala si Jesus. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya't ito, ang nagmo-motivate sa akin because God expects me, Jesus expects me to continue His life mission. Gusto niya na kung papaano siya sinugo ng Ama sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo niya ang mananampalataya sa sanlibutan. Amen po. Tayo ay naging templo, kaya tayo ngayon sa 1 Corinthians 12, verse 27, ito po, basahin po ninyo. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Isa pa. Ang bawat isa'y bahagi. Bahagi tayo ng isa't isa. We are one, though we are many, we are one body in the Lord. Amen po. Kaya yung ating pagiging katawan, ito ang nais ng Panginoon na ipagpatuloy natin yung kanyang life mission. Gusto niyang abutin natin yung nais niyang abutin. Kaya sa Romans 8:9, but you are not in the flesh. Sabi ito, ngunit kayo wala sa laman. You are not in the flesh. Wala kayo sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino man ay wala ang Espiritu ni Kristo,
siya hindi sa kanya. Kayo naman po ang bumasa. Tingnan niyo po. Ngunit, okay, read. Ngunit kayo, you are not in the flesh, but you are in the Spirit. Kundi, nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may wala ang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Sa English po yan. Okay, tingnan niyo po. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Hindi tayo sa Kanya. Pag ang Spirit ni Christ nasa iyo, kung saan niya gusto pumunta, mararamdaman mo yun na yung katabi mo gusto ni Lord, sharean mo siya. Hindi mo mapipigil ang sarili mo. Bakit ganito? Inililid ako ng Lord mag-church. Bakit ganito ang aking, meron akong desire na bahagian ng salita ng Diyos yung taong yun, hindi ko naman kilala. At yung taong yun, napakasungit pa. Nangyayari sa akin yan. Maski madaling araw, meron siyang gustong puntahan ko. Mga minamalang Panginoon, ang kailangan natin ay ang Holy Spirit. So yun ang ibinalik ng Panginoon, yung nawalang yun. Kaya tayo, nung ibinalik niya sa atin yun, ang Diyos ngayon ay nangungusap sa bawat isa. At ang life mission ng ating Panginoong Jesucristo, gusto natin maipagpatuloy ng mga mananampalataya. Sino ba sa inyo rito ang nananalig sa Panginoong Jesucristo? Pakitaas po ang kamay. Kung nananalig kayo sa Kanya at tinanggap niyo siya, ang Spirit niya mananahan sa iyo. At napakasimple naman ang Kanyang mensahe sa atin para matanggap ang Espiritu Santo. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagat ang tao ay nananalig sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon napapawalang sala at siya ay nagpapahayag, prayer, sa pamamagitan ng labi at sa gayon ay naliligtas. Yun ang completion. Ipapahayag ng iyong labi, i-declare mo. Nasusundan niyo pa ako doon? Ang tao nananalig sa pamamagitan ng kanyang puso at siya napapawalang sala at nagpapahayag, prayer sa pamamagitan ng labi, sa gayon, naliligtas. Kaya gawin natin to alang-alang doon sa mga first time. Sambitin niyo po ang panalangin ito ng buong puso. I-declare ninyo ang inyong pagkilala sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong pag-ibig na walang kapantay at hindi nagtatangi. Bago pa ako isinilang, inilaan mo na ang buhay ko sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Kaya sa sandaling ito, binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Jesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan ay pinagkaloob mo po sa akin. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So yung pagpapahayag na yon ng ating mga labi, pagde-declare, yon ay ino-honor ng God. At ang Spirit niya, ibinalik niya sa bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon. We are now in one Spirit in the Lord. Amen po. So ito yung gustong gawin ng Panginoon na pinagagawa sa atin. Alam niyo ang vision ng HTBC, meron tayong 4 na vision. Ito po, to make disciples, sabay-sabay, to make disciples, to raise up intercessors, to raise up worshipers, to plant churches. Ano yun? To make disciples. Ito yung sinabi niya rito sa Matthew 28, verse 19 to 20. Kaya humayo kayo, gawin niyong alagad ko, disciples. Gawin niyong disciples ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Promise niya sa atin. Hindi tayo dapat matakot. Kung ang Diyos ay kasama natin, who can be against us? Amen pa ba tayo doon? Kahit anong mangyari, kahit ikaw, halimbawa, sumakay ka ng barko, kung ikaw ay paalis, kung ikaw ay mag-abroad, yung mga kamag-anak mo nararito, ikaw man na nasa abroad, ang Panginoon ay kasama nating pare-pareho. Hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man,
tayo po'y magpakatatag sa pananampalatayang yun. Amen. 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 Amen ba tayo doon? Kailangan mag-grow tayo sa ating faith. We need to grow in faith and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya, tingnan niyo po, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you till the end of the age. Amen. Yun ang bilin ng Panginoong Jesucristo. That is the Great Commission. Ito po ay nasa lahat ng gospel. Yung three gospels, yung synoptic. Sabi nyo, synoptic gospel. Ang synoptic gospel, ang gospels po ay 4. Matthew, Mark, Luke, and John. Isa pa. Okay. Pero yung synoptic, Matthew, Mark, and Luke. Matatagpuan nyo itong go therefore and make disciples sa tatlong ito, sa synoptic gospels. So ito, go therefore and make disciples. Dito naman sa Mark 16, verse 15, sinabi sa kanila ni Jesus, sumayo kayo at sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. And Jesus said to them, sa English po, and Jesus said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Tapos sabi po dito sa Luke 24, verse 47, sa kanyang pangalan ang pagsisisi, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral, dapat i-preach. Siya lamang ang ipipreach yung pangalan niya sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kaya tayo po, inatasan ng Panginoon to do likewise. Ganon din ang ating gagawin. Kaya hindi tayo nagsisimba lang. Tayo sumasamba, ang buhay natin ay alay sa Diyos. Amen po. Pag minamahal ng Panginoon, maiksi lang ang buhay ng tao. At nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Nalalapit na. Nakikita na natin kung paanong ang mga bansa nasisiraan ng bait sa weapon of mass destruction. At hindi lang yan. Ang social media naman ay nasisiraan ng bait sa weapon of self-destruction. Ano yung sabi ko? Puro fake news. So weapon of self-destruction, salita ng mga bagay na hindi naman totoo, pinaniniwala mga tao para dumami lang ang kanyang viewer. Pero ang mga bansa, ang pinagmamalaki ngayon, paramihan ng armas, paramihan ng missile, paramihan ng nuclear bomb, gustong gunawin ng tao ang mundo. Nasisiraan na ng bait ang lahat ngayon. Amen po. Nervous ba kayo? Sinasabi ko lang ang totoo. Ang kailangan, tayo po, tatagan natin ang ating pananampalataya sapagkat kung ang iyong pananampalataya ay mataas ang antas, ang fear, wala. Pero pag ikaw mataas ang iyong pagkatakot, you are fearful and worry so much, ang pananampalataya mo ay maliit. Amen po. So, ang gusto ng Panginoon, mag-grow tayo sa ating faith. Amen po. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, itong kanyang inuna. So, John 20, verse 21 to 22, ang ginawa niya, in-empower niya ang mga mananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo, nabuhay na maguli. Tapos, lumapit siya sa mga alagad niya at sinabi niya sa kanyang mga alagad, sumainyo ang kapayapaan. Pero hindi naman sila sumagot ng sa inyo rin. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, nakikita niyo rito yung kanyang purpose. Namatay muna siya, tapos nabuhay muli, tapos na nabuhay siya, peace be with you. Sabi niya, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo pagkatapos sila hiningahan niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ibinalik niya ulit doon sa Genesis, receive the Holy Spirit. Ibinalik niya yung Holy Spirit na napahiwalay sa atin. Born again experience. Hindi religion, it is a relationship. Nung tinanggap mo yung anak, lahat ng tumanggap at tanalig sa anak ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. John 1:12, lahat ng tumanggap at tanalig sa Kanya kay Lord Jesus
ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabay-sabay, kayo naman. At tapos binigyan niya ng proof, Galatians 4:6, upang ipakilalang anak, pinagkalooban tayo ng espiritu ng anak upang makatawag tayo sa Kanya, sa Diyos na, Ama, Ama ko, Abba, Father. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, at sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Wonderful. Kamangha-mangha ang paraan ng Diyos. Ang religious belief, yung mga religion, limutin nyo yun. Ang mahalaga sa atin, relationship to God. Ang relationship, nakakausap, nananalangin ka sa Kanya, pero naririnig mo ang sagot niya. Hindi yun one way, dasal ka ng dasal, tapos hindi mo naririnig kung ano yung sagot niya sa iyo. Tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo makipag-communicate sa Kanya. Kayo hihingi sa akin at kayo akin tutugunin. You shall seek me and find me when you search for me with all your heart. Ako hahanapin nyo at masusumpungan, o ako hahanapin nyo ng buong puso. Napakabuti ng Panginoon. Amen po. At bago niya ito magawa, kinailangan niyang mag-sacrifice. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, ng sanlibutan. Ulitin niyo yun. Kordero ng Diyos, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sa pamamagitan ni Jesus, tinan niyo po, kaya dito sa Acts chapter 1 verse 8, ibinalik niya yung nawawala. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Ang Jerusalem, yung pinakamalapit sa iyo, ang pinakamalapit sa atin po ay ang ating family. Kaya ang aking Jerusalem, ang aking pamilya, silang una kong sineran. Ang una kong sineran, ang mother ko, na noon ay matanda na. At nung binawian siya ng buhay, ako ay may katiyakan sa puso ko. Sapagat ang pinananahanan ng anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito o hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Dalawang klase lang ang tao. Ito po sinasabi rito sa 1 John chapter 5, verse 12. Sabi po rito, ganito. Okay. Umpisahan muna natin sa verse 11. Ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sino nagkaloob? Sino nagkaloob? Ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtam, paano? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi religion o good works. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa verse 12, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Ang isa ay pinananahanan, ang isa ay hindi. Sino ang ligtas? Pinananahanan. Sino po yung tumanggap sa Panginoon? Kanina, nagbanggit ng, Lord, tinatanggap kita. Pakitaas po ang kamay. Pinananahanan. Ang pinananahanan may buhay. So yung major problem natin na tayo ay mapupunta sa kapahamakan, yun ang nilutas ng Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, tayo yon, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen. So ito po ang ginawa niya, in-empower niya tayo para tayo ay mag-witness. In-empower niya tayo para tayo ay makapag-evangelize. At ang ating, kung tayo nananalig kay Jesus, inaasahan niya, ikaw ay magiging kabahagi niya. Sabi niyo, kabahagi. Hindi ka lang kabilang, ikaw ay kabahagi. Gusto niya tayo kabahagi ng kanyang goal. Kabahagi tayo ng kanyang mission. It's either you are obedient Christian or you're disobedient Christian. Kaya nais ng Panginoon, kung ikaw ay obedient Christian, susundin mo yung kanyang sinasabi na ipangaral natin. Amen po? Yan ang good news. Gusto ng Lord at tayo empowered na tayo mangaral ng salita ng Diyos. Pastor, hindi po ako marunong Hindi pa sa ngayon. Kaya nga tayo meron training Kaya nga tayo meron tayong growth process. At yun, libre. Walang bayad yun. Hindi mag-enroll ka, tapos meron tayong mga seminars. Hindi po, walang bayad yun. Ang purpose nun is for you to understand. Ang purpose nun para ikaw mismo, ma-share mo ang iyong faith sa iyong mga mahal sa buhay. Nakukuha niyo po ba ang sinasabi ko?
Ay, mga mahal sa buhay, mahalaga ma-share mo sa kanila. Kasi sumama ka sa akin sa church, maganda. Ano maganda sa church niyo? Eh, basta maganda, sumama ka. Hindi mo alam kung ano maganda. Hindi mo alam kung ano mabuti. Hindi mo alam kung ano ang kanyang benefit at mapapala. Amen po. At dito tayo pupunta sa pangalawa. Sharing, ito po. Sharing the good news is my responsibility. Is your responsibility. Is our responsibility. Sabi sa Ezekiel 3:18, sabi rito, maaari tayo, when I say, Englishin natin to, no? When I say to the wicked, sabi niya, you shall surely die, and you will give him no warning. Hindi mo man lang siya winarningan. You give him no warning. Sabi niya, you say, and when I say to the wicked, you shall surely die. Sabi, bueno, kung mamatay ka, ako naman is saved. Wala kang pakialam. Nor speak to warn the wicked from his wicked way. Masama na yung ginagawa, hindi mo pa sinasabihan. But dyan, mapapahama ka, hindi mo sinasabihan. Para masave ang kanyang life, to save his life. That same wicked man shall die in his iniquity. Mamamatay siya. But his blood, ulitin niyo yan, but his blood I will require at your hand. Meron tayong responsibility po. Hindi natin gustong pabayaan lamang yung iba. Kung meron kang nalalaman solusyon para sa eternal life, kung meron kang alam na solusyon para sa cancer, halimbawa, ang solusyon sa cancer ay dinikdik na buto ng papaya. Kapait-pait man, pero makakagamot sa cancer. Hindi ko sinasabing yun ang gawin nyo, okay? Example lang yan. Eh tapos hindi mo yung pinagsabi, ang daming namamatay sa cancer, pero alam mo pala, ang solusyon, simple lang. Alam nyo, kalimitan ng mga solusyon ay simple lang. Alam niyo ba yung dengue, di ba? Ang dengue noon, pagka na-dengue ka, parang sa movie, jang, na dengue, kala mo mamamatay na. Kasi hindi alam kung paano ayusin ang dengue. Alam niyo ba ang dengue, ang katapat lang pala, inom ka ng tubig. Hydration. So, sundan niyo ba ako doon? Bumili ka lang ng maraming pukari, uminom ng tubig. Makakaligtas ka rin sa dengue kasi walang gamot ang virus. Ang katawan mo, lalaban doon. Kailangan mo i-hydrate ang katawan mo. Nasusundan niyo ba ako doon? Tapos hindi mo pinagsasabi. Tapos nung panahon ng COVID, hindi kilala si COVID kung ano-ano yung pwedeng igamot. Dahil mura yung gamot, hindi tinuturo. Ano ba yung Ameribactin ba yun o something? Na murang-mura lamang. Pero ayaw ituro na napakadali lang. Pero nung makilala na si COVID, di ba? Ngayon, hindi naman siya nakakatakot na sakit na ngayon para lang trangkaso. Natatandaan niyo nung panahon ng TB, may tuberculosis. Nung panahon mga 1950s, pag may tuberculosis, mamamatay na ang isang tao. Pero nakita nila kung paano ang solusyon. Hindi ganun kahirap ang may sakit na ganun. Nasusundan niyo pa ba ako doon, mga minamahal ng Panginoon? Pakabuti ni Lord. Kung meron tayong alam na solusyon para hindi tayo magkaroon ng eternal na kapahamakan at si Jesus ang solusyon. Bakit hindi natin ipagsasabi ang good news na ito sa ngalan ng Panginoong Jesucristo? Amen po. Sa 1 Corinthians 9 verse 16, ay ganito po. Hindi ngayon nangaral ako ng mabuting balita, ay marina akong magmalaki. Yan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Tungkulin ko yon. Kung ako'y saved, tungkulin kong i-share din nyo sa iba. Dahil ako'y na-save ng Panginoon, gusto kong i-share din nyo sa isa. Ang unang-unang sinyaran ko ay aking nanay. If you are a Christian, ang ating pong mission is not optional. Kung ano yung mission ng ating Panginoong Jesucristo, kanyang life mission, yun ay ating life mission. This will bring us to number 3. Sharing the good news, ito po isang privilege. Sa Romans chapter 1 verse 16, okay, sabay-sabay po basahin natin. Hindi ko kinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagat ito ang kampangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat nananampalataya. Tignan niyo po yan. That is the power of God. Kung ikaw ay mananalig lamang, that is the power of God. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Greeks. Ibig sabihin dito, sa Hudyo at saka sa iba pang mga tao sa balat ng lupa. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, this will bring us now sa number 4. Bakit ko ginagawa ang aking ginagawa? Because I am grateful for what Jesus has done for me.
Ako po ay buong puso nagpapasalamat sa Panginoon kung paano ako'y nakakilala. Meron akong spiritual parents na nagtiyaga sa akin noon. At tapos sila ay namayapa na ngayon, umuwi na kay Lord. At hindi ko malilimot yung kanilang katyagaan na ginawa sa akin. Sinesharean nila ako, pinupuntahan sa bahay namin. May dala pa silang mga fried chicken noon para mag-anyaya ako ng mga kapitbahay para masharean nila. At ngayon, nandun na sila kay Lord. Yung kanilang ginawang pagkalinga sa akin, yun ang gusto kong gawing pagkalinga sa iba. Sa inyo, sino ang nag-share? Sa iyo, meron ba nagkakalinga sa iyo at patuloy na ikaw ay mini-mentor? At tayo po ay meron tayong growth process sa church. Hindi gusto ng Lord na manatili tayong ignorant sa salita ng Diyos po. Tayo ay masyadong knowledgeable sa maraming bagay. May kausap pa ba ako? Knowledgeable tayo. Ang mga tao ngayon, masyado ng knowledgeable. Yun ang sabi po sa Daniel 12, in the last days, knowledge would increase. Alam niyo yung concern ng mga parents, ang anak niya laging may trophy. Lagi siya cum laude, lagi siya first honor. Alam niyo sa ibang mga bansa, inalis nila yon. Dahil hindi dapat maging competitive. Dapat yung understanding ang ma-develop, hindi yung competition. Hello, nandiyan pa tayo? Inaaway yung teacher. Dahil yung anak niya, hindi siya ang nanalo. Hindi siya naging valedictorian. Isipin mo ang kaguluhan yan, magkumari pa naman yung dalawang yun, nagsabunutan. Pinaglalaban, gustong lagi, ang anak niya nasa top. Tapos nung nagsilaki, na hindi naman siya madalaw. Na hindi naman siya mapadalhan. Nasundan niyo pa ba? Ako, mamaya na mahal ng Panginoon. Alam ko yun, na-witness namin mismo yun. Mga anak na matapos pinalaki, walang amor sa magulang. Kapatiran din natin yun. Hindi ko nasabihin ng pangalan, nakakahiya po. Pero, ang mga anak, mas mahalagang ating ipunla sa kanila ay pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang source ng love. Ang love na alam natin masyadong mababaw. Kaya lang natin may promote ng love if we love God. Minsan nagtanong kay Jesus, ano po ang una at pinakadakilang utos sa lahat? Alam mo sabi ng Panginoong Jesucristo, makinig ka Israel, ang Diyos siya ay Panginoon, ibigin mo ang iyong Diyos ng iyong buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. At ang ikalawa ay tulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So, ang kautusan, ang buong kautusan, nakasalalay lamang dito, loving God and loving people. Ang 10 Commandments, nahati sa dalawa. Yung first part, loving God, and yung second part, loving man. Amen po. Ano ibig sabihin nito? Life is all about love. Kaya kung wala kang love, puro kang ikagalit, hindi kayo maayos ang pamilya mo, nakakainis ang buhay. Si tatay sumakabilang bahay. Si nanay, nag-asawa uli, iba-iba. Tapos kayo, mga magkakapatid, inalagaan na lang kayo ng mga tita at tito. Pinamigay kayo parang tuta. Pagtas lumaki ka na lamang na parang ganon. Para may bitterness ang mga bata. Nagtatrabaho sa abroad, papaalaga sa kapatid. Yung kapatid naman, ang gusto lang yung pinadadala. At yung pinadadala, nauubos naman sa katataya sa loto at saka sa isabong. Kaya nawawala na siya ngayon, nasa Taal. Kaya nakikita niyo kung ano nangyayari. Pag wala sa iyo ang Panginoon, kung ano-ano nagagawa mo. Naranasan niyo na ba yung kayo naniniwala sa Diyos, pero kayo namumuhay ng hindi maka-Diyos? Hindi naman ako nag-iisa. Magmaang-maang ka ma, kahit paamuin mo pa mukha ma. Ganun ka pa rin, kapareho ko pa rin ikaw. Naniniwalang may Diyos, pero pag gusto mo magkasala, etchapwera ang Diyos. Ako yon. At salamat sa Diyos, nung makilala ko siya, yun ang binago niya sa akin. At ito ang isineshare ko sa inyo. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Kaya I'm so grateful na ako nakakilala sa Panginoon. Hinipo ako ng Lord. Tingnan niyo po dito sa Romans chapter 8, verse 3. Tingnan niyo po. Sa cross, nandun ang Panginoong Jesucristo, dugo-duguan.
biglang naiba ang tema. Kung napanood niyo yung Jesus movie. Sino po nakapanood na ng mga Jesus movie? Pagka yung Biyernes Santo, pakitaas po ang kamay, please. Ayan, okay, praise God. Nakikiisa kayo sa akin. Pangalawang preaching ko na ito. At ako'y halos lupay-pay na sa pagod. Pero alang-alang sa inyo, ako'y sumisigla pag nakikita ko kayo na nakaganyan kayo sa akin. No? Okay. Praise God. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Nandun siya sa cross, dugu-duguan. Ikaw, mayroon lang, hindi nakakibo sa iyo sa isang party, hindi ako pinansin, nagtampo ka na. Ikaw, may isang bumati ka sa akin, siguro iniisip ko yung sermon ko, napadaan akong ganyan, si Pastor Suplado. Kaya, tignan nyo, ikaw kaunting kibot, dinaramdam mo si Jesus dinuruan. Si Jesus kinutya. Kung ikaw ay tagapagligtas, iligtas mo ang sarili mo, at iligtas mo rin ako. Si Jesus, hindi lang ganun. Bukod sa dinuraan, sinuntok siya. Pinutungan ng koronang tinik. Sabog ka kanyang dugo. Tapos, kinutya. Sambahin ng mahal na hari. Kaya pag tayo nagpupuri ng hindi totoo, parang ginagawa natin yung ginawa sa kanya nung kapanahunan ng mga Romano. Naiinsulto ang Panginoon. Kaya kung tayo nagpupuri, magpuri tayo ng buong puso. Amen po. Now, tinanin niyo po yung aking sinasabi. Nung si Jesus nangangaral, nung hindi pa siya nasa krus, hindi pa. Ang lagi niyang sinasabi, siya'y aking ama at inyong ama, ang aking Diyos at inyong Diyos. Tama. Nung siya malalagutan na ng hininga, iba. Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ay salita ng walang relationship sa God. Walang relasyon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? During the time, ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan napapunta sa Kanya. At yun talaga yun ang kinakabahan siya yung oras na yon. Sabi niya, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap. Ngunit wag ang kalooban ko, kundi kalooban mo ang mangyari. Hinihiling niya na wag nang mangyari yon, pero wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Siyempre, kalooban ng Diyos ang mangyayari. Dadanasin pa rin yan talaga yon. Pero hindi siya natatakot. Yung dinuraan, sinuntok, kinutya, hindi siya natatakot doon. Ang kanyang buhay ay itinalaga na niya para doon sa ganitong dahilan. Kaya ako'y naparito, kaya ako'y nakatawang tao because of this. Alam niya yon. Ang hindi niya kaya, yung mag-separate sila ng Father God. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, how does I forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. Yun ang hindi niya matagalan. At ginawa niya yon para sa iyo at para sa akin. Kaya ito, ginawa ng Diyos, sabay-sabay, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kutusan dahil sa likas na kahinaan, yung likas na kahinaan, likas na kasalanan ng tao. Meron tayong likas na kasalanan. Ulitin natin, okay. Gawin yung kahinaan, gawin yung kasalanan para mas malinaw. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kasalanan ng tao. Meron tayong sin nature. Tignan nyo. Kaya walang kautusan na makakapag-save sa atin. Dahil ang law is made to be broken. Sa simple lang, sa Pilipinas, bawal umihi. Dumaan ka doon, mapanghe. Sabi niyo sa akin, totoo. Bawal magtapon ng basura. Dumaan ka doon, tambak ang basura. Law is made to be broken. Amen po. Because of sin nature, likas na kasalanan. Sabi mo, likas na kasalanan. Ilang kasalanan inihingi mo ng tawad sa Diyos, tapos naulit mo uli. Yes or no? Ito po yung mga katotohanan na ito. Ito sinasabi doon sa Romans 7:15. Sabi rito, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Nagkakaroon ng confusion, tingnan niyo po. Hindi ko maunawaan ang aking sarili.
Ewan ko nga ba, sarili ko, napakatanga ko, ba't ko ba nagawa yun? Ba't ba ako inabudol-budol? Oh, sino sa inyo? Huwag na tataas ang kamay. Kung sino ang nabudol. Lahat tayo nalinlang. Amen ba tayo doon? Gagraduate na sana ako. Binuntis ako ng kumag na boyfriend ko, tapos sumama sa aking kaibigan. Okay. Ang kaibigan ko pa naman, lalaki rin, katulad niya. Nakikita nyo kung paano yung disappointment ng tao sa kanyang sarili. Ito, hindi ko maunawa na aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Bagos ang bagay na kinasusuklaman ko, siya kong ginagawa. O, ituloy pa natin, tinan nyo. Ngayon, kung ginagawa ko, hindi ko ibig, sinasangayunan ko na mabuting ang kautosan. Kaya, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Oh, alam kong walang mabuting bagay na nanasa akin, ibig kong sabihin, ang aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko nang magawa ang mabuting nanasa. Mga minamalampang, we are powerless to overcome sin. God has to come down. Kailangan ang Diyos magkatawang tao and overcome sin for you and for me. Pinawi niya. Kaya dito yung ating tinitingnan kanina. Ang dulo nito, tingnan nyo, sa verse 24. Eto na, tingnan nyo. Frustrated na siya. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino magliligtas sa akin sa katawang ito, nagdudulo sa akin ng kamatayan? Ay, 80 years old na, nangangalo niya pa. Katumanda na, may asim pa. Hello, nandiyan ba tayo? Ano nangyari sa tatay mong 80 years old? Yun, sumakabilang bahay. Ang sinamahan, 18 years old. Kaya lang, 2 araw lang, natigok. Alam nyo, hindi mapigil. Hindi mo kayang pigilan. Hindi mo kaya mapagtagumpayan. Kung kaya, hindi na sana siya nagkatawang tao. Kaya ginawa niya ang Diyos, tinan niyo to, habag-habag ang kalagayan ko. Sino magliligtas sa akin sa katawang ito, nagdudulot ng kamatayan? Anong sagot? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Sabay-sabay. Salamat sa Kanya. Yung pong nakaunawa na, yung dumaanan ng mga retreats na kinakandak natin, yung iba na victorious na, napagtagumpayan na niya yung kanyang mga sexual sins, yung mga kahinaan niya, yung mga hindi niya mapagtagumpayan, addict nga nagtagumpay Kaya mga minamahal ng Panginoon, wala tayong hindi mapagtatagumpayan sa kanyang pangalan. Ang pangalan ni Jesus ay higit sa lahat ng pangalan. Ano ang pangalan mo? Shabu, higit ang pangalan niya doon. Kamatayan, higit ang pangalan niya doon sapagkat siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Higit siya sa kamatayan. Anumang kamatayan, higit ang kanyang pangalan sa lahat ng pangalan. Ang buhay natin na temporal, maiksi lang ang buhay ng tao, sabi sa Bible, punong-puno pa ng kaguluhan. Di ba nakakainis? Ang isi ng buhay tapos ginugulo pa ng tao. Sino ang gumugulo? Tao rin mismo. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ito ang solusyon ng Diyos. Sabi dito sa Romans chapter 8 verse 3 ay ganito. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. Sa anyong yon, hinatulan niya ang kasalanan. Sabi niyo, sa anyong yon, hinatulan ang kasalanan. Ang natitira lang sa atin, manalig tayo sa ginawa ng Diyos. Ang religion can be summarized into one word. Do. Kailan meron kang gawin para maligtas ka? Do. One word. Sa religion, do. Sa relationship, sa Christian, kailangan may relationship pa sa God. Christianity, done. Nagawa na. Yung ginawa ng Diyos, nanaligtas sa ginawa niya, hindi sa magagawa natin para sa Diyos dahil wala tayong magagawa. Sa Kanyang lahat, ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen po. Kaya ito po, una-una, bakit natin, ano yung number 1? Titingnan natin. Ito po, meron tayong titingnan na, andyan sa inyong outline. Ito po. Sa inyo yung mga outline ninyo. Number 1, Jesus expects me to continue His life mission. Okay. Pangalawa. Okay. Ano yon? Sharing the good news
is my responsibility. Pangatlo, sharing the good news is a privilege. Titingnan natin yan. Okay. Apat, I'm grateful of what Jesus has done for me. Panglima, because people are hopelessly lost without Christ. Pang seven, I will be rewarded for eternity. Okay. And eight, God's timetable for human history depends on completion of our mission. And nine, lastly, I will have so much joy when I see people in heaven. Okay, tapos na po ang worship service natin. Pwede na kayo umuwi. So, kailangan tingnan natin ito, hindi ba? Hindi kayo papayag na hindi natin makita ito. Nasaan na ba tayo ngayon? I'm grateful. Okay, I'm grateful for what Jesus has done for me. So, ito, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Yung Romans 8:3, hindi mo maintindihan kung hindi ka babalik no sa verse 1, 2, and 1 and 2. Sabi po rito sa verse 1 at saka verse 2 ay ganito. Kaya nga, sabay-sabay. Hindi na hatulang maparusahan na nakapag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, law of sin and death. Sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pag-isa kay Kristo Jesus. Law of Spirit who gives life. Napakahalagang makita natin yun. Alam ko hindi kayo familiar doon. Law of sin and death. Pag ginawa mong isang kasalanan, ang kabayaran, kamatayan. Sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabay-sabay, kayo naman magbasa. So, napakahalaga makita natin yun sa Genesis na sinabi niya, the moment that you eat of the fruit of knowledge of good and evil, you shall surely die. Hindi pwedeng bawiin ng Diyos yun. So, kinakailangan gawa niya ng pamaraan. If there is any remedy, kung may remedy gagawin ng Diyos, it got to be God's way. Hindi pwede yung human way. Hindi pwede yung religion, good works. Hindi pwede. It will not work. It got to be God's way. So, kung kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, merong kailangang mamatay at ang dapat mamatay ay yung walang bahid dungis. Isang walang kasalanan na mag-aalay ng kanyang buhay. Isang tao na mag-aalay ng kanyang buhay. Wala nang iba kundi ang Diyos mismo na nagkatawang tao, walang kasalanan, siya mismo mag-aalay ng kanyang buhay. Purihin ng Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin lahat. Amen po. Kaya balikan natin po ang Romans 8:3. Ginawa ng Diyos, sabay-sabay. Saan yun ang taong makasalanan upang maging handog? At saan yung yun? Hinatulan ang kasalanan mo at kasalanan ko kay Jesus. Kaya gayon na lamang yung pawis na tumutulo sa kanya, animo dugo. Sapagkat alam niya, napakabigat ng paghihiwalay. Yun ang hindi niya ma-take yung paghihiwalay. Sabi niya, kumari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit wag ang kalooban ko, kundi kalooban mo ang masunod. Kaya sa ginawa niyang yan, ang kasalanan natin, hinatulan kay Jesus. Paano hindi ako magiging grateful kay Lord? Paano hindi ko bibigay sa Kanya ang buhay ko? Sa ginawa niya para sa akin, nakita ko yung mga movie na kung paano si Jesus naghirap para sa akin. Napanood niyo ba yung mga movie, yung Passion of the Christ? So much passion ng Panginoon. At yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para mas lalo pa nating maintindihan, Colossians chapter 2, verse 14 and 15. Ito, tinan ninyo, basahin ninyo. Pinawalang bisa ang lahat ng kasalanan, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan. Nakatala yung mga kasalanan natin. Kaya pinawalang bisa ang kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutan kaugnay nito. Sabi niyo, pati pananagutan. Pinawi niya lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa verse 15.
Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan at sanlibutan at mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. When He died for you and for me, naganap na yung, sabi niya, it is finished, naganap na, nagampanan ko na, it is finished, tetelestai. You are fully paid. Binayaran na niya. Yun ako'y grateful sa Panginoon. Na yung aking pong mga kasalanan, yung guilt, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Yung gratefulness kong yon, hindi niyo ako masisisi kung ba't ako yung nagkaganito. Kung bakit umuwi ako, kung bakit iniwan ko yung trabaho ko doon, iniwan ko yung bahay ko doon, at hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Ang Diyos ay hindi nagsasayang ng buhay. Kasama ang iyong buhay. Amen po. Sa 2 Corinthians 5:21, mas malilinawan pa natin, para sa ating kapakanan. Okay, angkinin mo ito. Para sa aking kapakanan. Okay, ready? Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya, ako ay maging katwiran ng Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Makasalanan nga tayo, pero nung tinanggap mo ang solusyon ng Diyos, yun ang nagbigay sa atin ng posisyon na tayo ay katwiran ng Diyos. Yun ang sinasabi rito. Tayo righteousness ng God. Dahil tayo, we believe the way of God. Nasusundan niyo pa po kung minamahal ng Panginoon. Nasusundan niyo ako, ano? Amen pa. Tinan niyo, para sa ating kapakanan, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Paano ka naman hindi magiging grateful sa Panginoon? Napakahirap para sa Kanya yung sila nagsakaroon ng separation ng Father God hanggang siya ay malagutan ng hininga. At nung naganap na yon, nung nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo, glorified body. At tayo man magiging ganon pagdating ng araw. Tayo ay magkakaroon ng glorified body. Ngayon, katawang nabubulok, pag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, pagdating ng araw, mamatayin man tayo, pagkakalooban tayo ng Panginoon, ng katawang hindi nabubulok upang makapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Kaya wala na akong dapat ipangamba. Yung mother ko na nauna sa akin, hindi man siya makakabalik, ako'y makakapunta sa kanya. Kaya kung kayo may mangal sa buhay na mananampalataya ng Panginoon, hindi man siya makakabalik, pero tayo makakapunta, magkikita-kita pa rin tayo doon. Amen po. Kaya tayong dapat ay magmalasakitan, mag-ibigan, magtulungan, sapagkat darating ang araw, tayo rin ang magkakasama-sama eternally. Kaya wag mong kabwisitan ang iyong katabi. Huwag mong kabusitan ng kanilang immaturity. Nakuha niyo ako doon? We have to take care, we have to love one another. Magtingin ng tayo, magpanalanginan. Amen po. Lahat tayo ay nasa proseso. We are in the process. At ito ang isang sigurado. Ang lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon Diyos. Pamamagitan ni Jesus. So ito ang nagmamotivate sa akin. And because people are hopelessly lost without Christ. Kaya naalala ko ang sarili ko, kung hindi ako siguro tumanggap sa Panginoong Jesucristo, matagal na siguro akong patay. Kasi po, ako'y alcoholic na, inom na ako ng alak. Dahil meron ako naging problema sa buhay ko na napakasakit at ginagawa ko, wala na akong gana sa aking buhay. Kaya inom ako ng inom at kung magsigarilyo ako, parang wala ng patayan. Kaya hindi natatagal ang buhay ko kung hindi ako tumanggap sa Panginoon. At dahil sa Panginoong Jesucristo, ang buhay ko ay nagkaroon ng meaning. Naging meaningful ang aking buhay. Kayong na-experience ko, gusto ko pong sama-sama tayo na kayo man ay ma-experience din po ninyo yun. Sabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 12, alalahanin ninyo na noong panahong yon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayong
walang pag-asa at walang Diyos. Amen ba tayo doon? Nakikita niyo ba inyong sarili dito sa sinasabi rito? In those days, you were living apart from Christ. You were excluded from God's people, Israel, and you did not know the promises God had made to them. You live in this world without God and without hope. So marami mga tao, they are hopelessly lost. Isa ako doon. Kaya ito, grateful ako sa Kanya. Ito, gusto kong i-share sa lahat ng mga hopelessly lost. Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, kay Jesus lamang matatagpo ang kaligtasan sa pagsasilong ng langit. Ano yon? Sa Kanyang pangalan lamang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Only the name of Jesus. Okay naman ang magbasa. Okay, read it please. Ang Kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos. Hindi sa nanay niya, hindi kay Mary. Hindi doon sa mga disciples. Hindi sa mga apostol. Hindi religion. Sa pangalan lamang ni Jesus. Amen po. Mali na po ba yung sinasabi sa Bible? No other name but the name of Jesus. No other name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Ulitin natin. No other. Sige, lakas natin. Yes. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Worthy of glory, is worthy of honor, and worthy of power and of praise. Oh, hallelujah! Amen po! Ngunit meron tayong tatlong napakahalagang questions na gusto kong tingnan natin. Sabi dito sa Romans 10, verse 13 to 14. Ito yung karugtong ng binasa natin kanina, yung Romans 10:9. Kung ipapahayag na yung labi, si Jesus ay Panginoon. Yun po, itong karugtong. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ano sabi? Maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sino maliligtas? Ang tumawag sa Panginoon. Ngunit, paano tatawagan ng mga taong hindi nila sinasampalatayanan? Hindi nila alam eh. Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? At paano naman sila makakapanginig kung walang nangangaral? Salamat sa Diyos meron dito. Salamat sa Diyos kayo na andito. Salamat tayo magkakasama. Mga minamahal ng Panginoon, kung anong espiritong nasa akin, siya rin ang espiritong nasa iyo. Gusto ng Panginoon, i-lead tayo sa Kanyang perfect will. May enjoy natin ang buhay. Ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko, doon nagsimula akong mag-serve kay Lord. At alam niyo, minsan nagmaalmusal kami mag-ama, kami ni Pastor Jay. Si Pastor Jay, marinig din niyo siya mag-preach, maaring next week. Pero papatotoo niya yung kanyang buhay. Meron siyang negosyong maunlad sa Amerika, iniwan niya, mas iba yung kanya. Pero ang kanya, kahit siya na andito, kumikita. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Kung hihintayin niyo maging katulad niya, baka hindi na kayo umabot. Kaya napakabuti ng Panginoon. Sabi niya, wala nang pinakamasayang time sa kanya, kundi nung siya ay nagsimulang mag-serve. Nung siya nagdesisyon umuwi, kasama ko, dahil ako nga may edad na, inahabol namin ang oras para siya masyaran ko ng masyaran, at mai-groom, mai-train, upang pag ako umuwi kay Lord, may magpatuloy. Pero ako'y naniniwala, hindi na mangyayari yun, magkakasabay na tayo. Amen po. Ito, tinan niyo ang basis ko. Pakinggan niyo mabuti. Hindi, tinan niyo po. Noong panahon ni Noah,
kinuusap ng Diyos si Noah na gumawa ng barko. Di ba natatandaan niyo yan? Si Noah gumawa ng arko. Natatandaan niyo yan? Noah! Noah! Malulunod kami. Natatandaan niyo yan? Kailan maintindihan natin? Si Noah, ginawa niya yung boat na yon, yung malaking bangka na yon, 120 years. So, may pinanganak, namatay, may pinanganak, namatay. Ang tagal. Tapos, pag dumadaan sila doon, minamak na nila si Noah. Kasi nga, noon hindi pa nakakakita ng ulan ang tao. Wala pang ulan. Oh. Saan mo gagamitin ng bangka? Si Noah sira, gumagawa ng bangka. Kaya, eng-eng si Noah. Wala walang bagyo, walang dagat. Oh. Saan mo gagamitin yung bangka? Tapos, pinagawa siya noon, sabi, doon dadalhin mo yung mga tao, dadalhin mo yung mga hayop, ililigtas mo sila. Alam niyo yun, hindi yung katang-isip, totoo yun. Sapagkat si Jesus, binanggit niya yun eh. Si Jesus kapangyayari lang. Jesus is part of our history, world history. Kapangyayari lang ang time ni Jesus. Amen ba tayo doon? Okay. Ngayon, binanggit niya yung time ni Noah. Kaya, ang lahat ng binanggit ni Jesus doon, ikinanonize niya yung Old Testament na yung truth. No, ngayon, ang naligtas lang doon, iilang tao, pero hindi inintay nila na makapasok lahat ng tao doon sa ark bago umulan 40 days and 40 nights. Pero nung sarahan ni Noah, wala nang nakapasok. Hindi na pwede. Tapos na ang timetable. Ngayon, ito pang isa, nung panahon ni Lot, natatanda yung Sodom and Gomorrah. Hindi maigawad ng anghel yung pagpapaulan ng apoy sa Sodom and Gomorrah. Sobra ng kasamaan ng mga tao, kaya gugunawin na ng Diyos. Ngayon, si Lot, hindi maggawa yung kanilang plano hanggang si Lot, hindi umaakit doon sa bundok para sila hindi mapahalo doon sa mapapahamak. Kaya ang ginawa ng mga anghel, halos kalad ka rin sila, iniakit doon sa bundok. Sabi niya, dito na lamang po kami sa malapit-lapit. Pwede ba rito? Sige, pwede na yan. Tapos inalaw na, iginawad na. Yung asawa ngayon ni Lot, lumingon doon sa kanilang mansyon. Sabi mo, lumingon sa mansyon. Nilingon yung kanyang gamit ng hinayang. Parang sinabing, Lord naman, bakit ba sinama mo yung bahay namin? Ba't sinama mo yung aking iPhone? Ba't sinama mo po yung aking mga mamahaling alahas? Alam nyo, yung materialism, yan ang ayaw ng Lord na mamayani sa puso natin. Isa yan sa binanggit ni Jesus, cares of this world and deceitfulness of riches, it will choke the word. It will choke the word. Apat yung puso na nagpunla siya ng binhi. Isa, wayside, yung tabindaan. Ang ginawa, dahil mababaw, tinuka ng ibon, parang walang nangyari dun sa tao. Sabi sa katabi, huwag kang papayag. Huwag kang papayag na matuka ng ibon ang binhi sa puso mo. Okay, pangalawa, nandun yung stony ground. Ang stony ground ay hindi yung bato, tas kakalay-kayin mo. Stony ground is personality. Ang stony, yung pong lupa ng Israel, yung po ay adobe. Kaya pagka sila nag-aararo, laging yoke of oxen, yoke, dalawa, pares-pares. Sa atin, isang kalabaw lang. Doon, mga 4 na pares. So, ang dami nun. Pares Kung 4 na pares, ilan yung toro na yon? 8. Para kinakayod yung lupang matigas. Yung matigas na lupang tinutukoy doon, yung stony ground, personality. Sabihin niyo yun. Personality. To see is to believe. Philosophical point of view. Logical. Hindi makapasok ang binhi sa iyo. Ang pangatlong puso, yun po ang tinatawag na thorny ground o kadawagan, thorny ground. Ito yung thorny ground, ito. Now, he who receives seed among the thorns is he. Ito, tinan niyo po. Who hears the word and cares of this world and deceitfulness of riches, choke the word, and he becomes unfruitful. Kaya yung pong materialism, yun ang pumatay doon sa asawa ni Lot. Dapat sana save siya, pero lumingon. Sinabi, huwag kang lilingon. And she became a pillar of salt.
Yan ang gustong ng Panginoon na matutunan natin. Huwag tayong maging materialistic. Nasusundan niyo pa po ako doon? Hello, nandiyo pa ba tayo? Huwag yung pagkasalan, labas lahat ang mamahalin, labas lahat ang mga tunay-tunulad ng ginto. Nasabit mo sa leeg mo, gaplanggana. Na pagdudura mo, lumalagotok sa dibdib mo. Baka ikaw'y magsuka na ng dugo sa laki ng iyong alahas. Suot mo yung lahat ng singsing mo. Yung 5 daliri, susuutan mo ng 5 singsing. Nakakita na ako ng ganon. Sabi ko, matino pa kaya itong taong ito? Nakakita na ba kayo ng tao? 5 daliri, may 5 singsing? Yun lamang aming wedding ring iisa Nasasaktan ako pag naiipit yung kamay ko masakit Iisa lang. Kaya tinanong tuloy ng aking apo, kayo ba merong wedding ring? Sabi ng apo ko, yes, tinatago namin. Kasi yung aming wedding ring, nung sa bahay namin sa Amerika, merong magnanakaw doon. Kinuhang lahat yung aming mga alahas doon. Kinuha lahat ng alahas, kinuha yung aking camera, yung mga lahat. Kinuhang lahat. Huwag kayo malungkot. Hindi pa ako Christian noon. Magaling ako mag-claim. Tumubo pa ako. Okay. Patawarin ako ng Diyos. Okay. Hinanap ko lahat yung aking mga pictures, ilang mga ebidensya, binayaran akong lahat, tumubo pa ako. Minamahal ng Panginoon. Hindi ko sinasabing gayahin niyo yung panahon yun, hindi pa ako Christian. Nabanggit ko pa sa inyo, baka gayahin ako niyan. Sabi sa katabi mo, huwag mong gagayahin yun. Pinagsisihan ko na yun. Okay. Ngayon, itong 3 katanungan na ito, sino, sabi mo, who then shall call on Him? Okay, sino yan? Whoever calls on the Lord shall be saved. How then shall they call? Paano silang tatawag? Walang pananampalataya. Paano sila mananampalataya? Wala naman silang narinig na nangangaral. Paano, yung mga katanungan na yon, sino ang gagawa nito? Tagalogin natin ulit, tinan ninyo ito. Paano tatawag? Hindi sinasampalatayanan. Paano silang mananampalataya? Wala silang napapakinggan. Paano silang makakapakinig? Walang nangangaral. So, sino ang tinutukoy dito ang dapat gumawa nito? Sabi mo sa katabi mo, ako. Wala nang iba. That is spreading the good news. Kaya hindi mo kinukwento ay fake news. Bad news ka kung ikaw ay fake news. Good news. Ang good news, something na magbe-benefit tayo eternally. Amen po. Kaya sabi rito, mga minamahal ng Panginoon, pupunta ngayon tayo dito sa pang-anim, because God wants everybody saved. The Lord is not willing that any should perish. Amen po. Sabi rito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promises. Okay? As some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Ang Diyos, ang Panginoon, ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako na siya ay muling magbabalik. Hindi siya nagpapabaya. Nagtatagal siya, hino-hold pa ng Panginoon sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon ma-spread pa natin yung good news at lahat ay magsisi. Tanggapin ang Panginoong Jesucristo at sila man ay maligtas. Hindi lamang tayo. Harinawa. Ang inyong matigas na puso lumambot. Na maunawaan ninyo na maaring ang hindi mo masiran, mahal mo sa buhay, anak mo, magulang mo. Amen po. Kaya sabi rin sa 1 Timothy 2, verse 3 and 4, for this is good and acceptable in the sight of our Lord. Nasa inyong outline. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Sa Tagalog, okay, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat. Hindi ilan ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Hindi yung fake news, hindi yung religious belief. Kaya kung nakakita ninyo nung nakakaraan, wala namang mga Bible study. Pero ngayon, lahat ng lugar halos inaabot. At ang mga Christians, kahit mapugutan ng ulo, nagpupunta yan sa
lugar ng mga Arabo sa Saudi Arabia, nag-share yan. Kahit mapugutan ng ulo, kahit parusahan, kahit latiguhin. Amen po? And this will bring us to number 7. I will be rewarded for eternity. Alam niyo, ang salvation is by the grace of God, not by works. Pero ang reward ito po ay by works. Kailangan meron tayong gawin para sa Diyos. Sabi rito po sa Colossians 3 verse 24, ito, alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng isa pa. Merong reward system ang God. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Tingnan niyo, how would you feel? Kung kayo ay merong MBA, nag-aral kayo sa Asian Institute of Management, at nag-aral kayo, meron kayong master's degree. Pagkatapos nagtrabaho kayo sa isang company, okay? Nagtrabaho tayong pareho doon. Tapos, ang sinusweldo mo bilang may master's degree ay so much. Tapos ako, bilang high school graduate, ang sinusweldo ko, kapareho mo lang. Sabihin niyo sa akin, matutuwa ka ba nun? Is that fair sa tingin niyo? Hindi po. Kaya sa heaven, bagamat tayo na sa heaven, hindi tayo magkakapareho. Ang ating intensity ng ating light ay magkakaiba. May liwanag ng araw, sabi sa Bible. May liwanag ng bituin. May terrestrial at celestial. Gayon din tayo sa kabilang buhay. Kaya ito ang nais ko pong i-share sa inyo, pero hindi pa ngayon. May gantimpala, mayroong reward system ang God. Sabi sa Hebrews 6:10, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita hanggang ngayon, ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Amen po. God's timetable. Merong God's timetable. Sabi niyo, God's timetable. May timetable ang Panginoon para sa human race. Sa sangkatauhan, may timetable ang God. It depends on the completion of our mission. Kaya po, sinasabi ron, siya hindi slack. Sabi rito po sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang promise ng kanyang pagbabalik. Tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niyo tinutupad ang pangako alang-alang sa inyo o alang-alang sa mga tatanggap. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi, magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. God is not willing that any should come to repentance. Amen po. Now, itong timetable ng Panginoon sa Matthew 24 verse 14. Tingnan niyo po ang sinabi ng Panginoong Isus. Si Jesus na nagsabi nito. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa Kingdom of God, paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Tapos, at saka darating ang wakas. Isa pa. So, merong wakas na darating. At para dumating yung second coming ng Panginoon, para dumating yon, kailangan yung completion ng ating mission. Now, God's timetable for human race, human history, depends on the completion. And the gospel of the kingdom, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then, the end will come. Kung tayong lahat magsasama-sama, kung tayong lahat abutin natin ang nais ipabot sa atin ng Panginoon, mas madadali ang pagbabalik ni Lord. At maabot natin yan, nais niyang ipaabot sa atin. Amen po. Susundan niyo pa ba ako doon? Kayo ba ay merong burden sa inyong mga mahal sa buhay, classmates, kaibigan, na hindi pa sila nakakatanggap sa Panginoong Jesucristo? Kung wala, bumalik ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, bakit empty ako? Wala akong burden, wala akong pakialam sa tao. Kahit sila mapunta sa impyerno. Bumalik ka sa Kanya, mag-pray ka. Manalangin tayo sandali. Manalangin tayo. Binyo po. Lord, gusto ko pong magkaroon ako ng burden. Gusto ko pong madama ang malasakit sa iyong mga pinagmamalasakitan.
sa iyong mga mahal. I want to care like Jesus care. Gusto ko pong abutin sila. Gusto ko pong matuto. Tulungan niyo po ako, Lord, na ako'y makapagbahagi din ng iyong salita. Tulad ng nagbahagi sa akin ng salita. In Jesus' name, amen. Amen. So ito, tinan niyo po ito sa Acts chapter 1, verse 6 to 8. Okay. Ito mong question na ito, question ng mga believers first hand. Ang tanong sa kanya ay ganito. Tanong mo. Nagkatipon-tipon sila, nagtanong ang kanyang mga alagad, sabi sa kanya, Panginoon, okay, kayo po bumasa, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? O sa English po yan, tingnan niyo po. Sabi niya, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? I-restore niyo na ba yung kingdom sa Israel? Ito ba ang time ng inyong restoration? Okay, anong sagot ni Jesus? Tagalog. Tignan niyo po. Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Sa English, tingnan natin. Okay, tingnan niyo. Ang question, Lord, itatatag mo na ba uli, i-restore mo ba ang kingdom sa Israel? Sabi niya, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. It is not for you to know, but, sabi niya, but, eto ngayon, you shall receive power. Sa halip na sabihin sa kanila, ganito ang tag, ganitong time, sabi niya, it is not for you to know. Nasa Ama ang timing. Pero, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, and all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Sabi niya, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. It is not for you to know. Kaya wag na nating alamin ang hindi naman niya gustong ipaalam. Pero ang nais niyang paghandaan natin, yun ang paghandaan natin. Maunawaan natin kung paano mag-share at tayong lahat ay maging bahagi ng pag-abot sa mga nais abutin ng Panginoong Jesucristo. Amen po. Amen po. Sa Acts chapter 1, verse 9 to 11, pagkasabi, ito yung continuation ng binasa natin. Pagkasabi niyan, iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa Kanya at tatakpan siya ng ulap. Walang iniwan yun yung pagka-piesta, yung nakawala yung lobo. Diba, pinagmamasdan mo yung lobo. Basta ayun, layo na ng lobo. Halimbawa, walang masyadong hangin, di taas ng taas yung lobo. Tapos nakita nyo, may ulap na, lumiit na ng lumiit, tapos hindi nyo na nakita. The same way, pagkasabi nito, iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila at tatakpan siya ng ulap. Habang sila nakatitig sa langit, may dalawang lalaking nakaputi, sabi ng Bible scholar, ito ay angels. May dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Iting si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Isabihin, what you saw was a glorified body. Alam nyo, sabi sa 1 John sa 3:2, 1 John 3:2, wala yan sa inyong outline, kaya kaya isulat niya sinasabi ko. 1 John 3:2, mga minamahal, Tagalog, hindi natin alam, mga minamahal, sa ngayon, tayo yung mga anak ng Diyos, ngunit meron tayong hindi pa alam, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon man, sabay-sabay, gayon man, alam nating pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. We will be like Him. Sa Tagalog, tinan nyo. Beloved, okay, tinan nyo. Now, we are children of God and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Kaya balikan natin uli yung sinabi sa Kanya nung angel, tumitingala, sabi niya, mga taga-Galilea, bakit kayo titinga-tingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit
ay magbabalik tulad na nakita ninyong pag-akyat niya. Glorified body. And also, tayo man ay mapapalitan tayo ng glorified body. Ang katawang di nabubulok, ang katawang nabubulok, mapapalitan ng katawan na hindi nabubulok. Hello? Ito niya yung sinasabi ko. Walang sementeryo sa langit. Pagka ikaw ay nakalusot, mamamaho doon, gawa mo. Walang sementeryo doon. Walang cremation doon. So lahat ng makakalusot papuntang langit ay glorified body. At lahat ng may glorified body, ang mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Amen po. Kaya sabi ng angel, huwag kayong titinga-tingala. Titinga-tingala ka lamang dyan. Huwag kayong nakakatunganga. Huwag kang titinga-tingala sa ceiling. Parang naghahanap ka na lagi ng butike pagka ikaw ay ng problema. Huwag kang gagaya kay Yoyoy nasa bintana. Every afternoon, 3 o'clock, sa may bintana. Ahay. Pagka ikaw ay naunsiyami, pagka ikaw ay na-prostrate, huwag kang mapoprostrate, huwag kang titinga-tingala. Tayo ay manalig sa Panginoon. Ang Jesus na umakyat, siya rin ang babalik. At habang tayo naghihintay, abutin natin ang mga pinaabot niya sa atin. Amen po. Sa pagbabalik niya, siya glorified body. At ang kasama niya, yung mga naunang namatay, nakasama na niya, at babalik din sila, nakasakay sila sa kabayong puti. Gusto ko sumama sa ganon. Amen po. Gusto niyo ba maging kabilang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? Amen po. Napakabuti ng Panginoon. Amen. And this will bring us to number 9. I will have so much joy when I see people in heaven. So much joy. Yung kagalakan, yung lahat ng aking dinanas dito, yung lahat ng paghihirap na yan, yung lahat ng aking mga struggles, it will be over. We will have so much joy, sabi sa Luke 15 verse 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit, tumalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na tao na hindi nangangailangan ng repentance, na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Isa lamang nagbubunyi na. Amen po? Now, mga minamahal ng Panginoon, nagpakita si Jesus, matapos siya namatay at nabuhay na maguli. Sabi niya sa kanyang mga alagad, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos kanyang sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Amen po. Pwede bang itaas ninyo ang inyong mga kamay? Buong pananampalataya. Kung paanong sinugo ako ng Ama, yun ang sabi ng Panginoon Jesucristo, gayon din, sinusugo ko kayo. Tanggapin nyo ang Espiritu Santo. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit in Jesus' name. Sabi nyo, I receive, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya dito po, sa kahuli-hulihang verse natin titingnan, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Isus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa gagandahang loob ng Diyos. Sa Kanya lahat ng kapurihan. Yan ang misyon ko. Pinauwi niya ako dahil dito. Sa Kanya lahat ng kapurihan. Tanggapin niyo po ang mga pagpapalang ito. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and give you peace in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, amen and amen.